Sa huling kabanata ay nagtapos tayo, kung saan matapos ng maikling pagsasanay ni Soryang, ay dumanas ito ng panandaliang halusinasyon. Maya-maya pa ay may dumating na isang babae na bigla na lang pumasok ng kanyang silid ng walang pahintulot, kahit pa ito'y pinigilan na ni Anghua. Sa pagpasok ng babae, ay nagdala ito ng katanungan sa isip ni Soryang na kung sino ba ito, at sa gilid naman ng silid ay makikitang nasaktan si Anghua, dahil sa pagpigil nitong makapasok ang babae. Sa tuluyang pagpasok ay agad na humiling ng tsaa ang bisitang babae, at dito ay naisip ng ating bida na problema lang ang dala nito, kung kaya't nagmamadali itong nagdahilan na marami pa siyang aasikasuhing mga bagay-bagay. Hindi naman ito nagustuhan ang bisitang babae, kaya't inutusan niya ang dalawa niyang tauhang hangal na nasa labas ng silid, upang harangin ang papalabas ng si Soryang. At bago pa man magkaroon ng komosyon, ay agad nang nagdahilan ang bisitang babae sa kanyang mga tauhang hangal, na kailangan nila mag-usap ng masinsinan ni Third Young Lord at huwag magpapapasok ng kahit na sinuman. Tumugo naman ang dalawang tauhang hangal, at matapos maisara ang pinto ay agad na nitong inaya si Soryang na maupo na, dahil marami pa silang dapat na mapag-usapan. At dahil duda si Soryang sa pagkakakilanlan ng babae, ay agad itong nagpaalam na magpupunas ng katawan, at kailangan din niyang magpalit ng kasuotan dahil galing ito sa pag-eehersisyo. Agad naman itong tinawag si Anghua upang tulungan siyang magdamit, kasabay nito ang balak din ni Soryang na usisain ito patungkol kung sino ang bisitang babae na nasa kanyang silid. Bahagya namang natulala at hindi makapaniwala si Anghua, nang marinig niya ang tanong ni Soryang sa pagkakakilanlan ng bisita. Nang mapansin ni Soryang ang pagkagulat ni Anghua, ay agad itong nagrason na mayroon pang problema sa kanyang memorya, dahil sa naging biktima siya ng key blockage. Sa puntong ito ay hindi na nagduda pa si Anghua, at ito'y agad din niyang naunawaan. Ipinakilala ni Anghua kay Soryang ang bisitang babae, na si Hong Yorin, at ito'y kabilang rin sa pamilya ng Joksa ng Demon Cult. Si Yorin din ay kasalukuyang konektado sa Internal Enlightenment Facility ng Demon Faction. Bukod din sa kanyang husay sa trabaho, ay may sapat din itong lakas para tawaging pinakatalentadong disciple. Si Hong Yorin din ang nakababatang kapatid ni Fourth Young Lord. Matapos maipakilala, ay wikang tanong ni Soryang kung bakit siya naririto at ano ang kanilang relasyon. Tinura naman ni Anghua na hindi niya alam ang buong detalye, ngunit nagkikita raw sila ng maraming beses sa loob ng isang buwan. Dito ay napagtanto ni Soryang na hindi normal ang relasyon niya kay Yorin, at agad naman nagpasalamat ang ating bida sa mga impormasyon, at tinanong niya si Anghua kung kumusta ang kanyang mukha at kung ayos lamang ba ito. Dagdag pa ni Soryang, na namamaga ang pisngi nito at mabuting ito'y magpahinga na lamang muna. Laking gulat naman ni Anghua sa kanyang narinig, at napatanong kung tuluyan na bang nasiraan ng bait ang ating bida, dahil hindi ganito ang ugali ng Third Young Lord sa nakaraan. Muling lumipat ang tagpo kung saan nakabalik na si Soryang sa silid kung nasaan si Yorin, at may pagpapakumbabang nagpasensya dahil sa inasta niya kanina. Tinanong rin niya ito kung ano ang sadya niya rito. Bahagya namang nagtaka si Yorin, at tulad ni Anghua ay napansin din ni Yorin na kakaiba ang ugali ngayon ni Third Young Lord, dahil nawala ang pagka-agresibo at pagkamainiti ng ulo nito. Pinagsawalang bahala na lamang niya ito at hindi na nagpaligoy-ligoy si Yorin, at agad na nitong inilabas ang isang kontrata na mayroong lagda nilang dalawa. Sa kontratang inilabas ni Yorin, ay naguguluhan ang ating bida dahil hindi naman niya ito alam, dahil ito'y nasa katawan lamang ni Third Young Lord nang siya'y magkamalay. Dito ay ipinapaliwanag ni Yorin ang kanyang perang nilaan kay Third Young Lord, para sa mga ipinagbabawal na gamot, na nagkakahalaga ng suma total na 6,000 yang. Naparito lamang daw siya para kolektahin ang pera base sa kanilang kontratang nilagdaan, at kung hindi pa ito makakabayad, ay gagawa sila ng panibagong kontrata, kung saan nakasaad kung kailan ito mababayaran ng ating bida. Naunawaan na ng ating bida, na planado lahat ang mga nangyayari simula nang mabiktima si Third Young Lord ng key blockage, at ginagamit ito ngayon ni Yorin upang pagsamantalahan siya. Nabigla naman si Yorin nang sabihin ni Soryang na babayaran niya ito, at agad tinawag si Anghua para naman kumuha ng kanyang panulat. Sa isip ni Soryang, ay sasakyan na lamang niya ang pananamantala sa kanya ni Yorin, dahil wala naman itong pake dito at sa Demon Cult.
Bukod pa dyan ay nagpaplano rin naman siyang lisanin ng Demon Faction, kung kaya't napagdesisyonan niyang lagdaan na lamang ang kabayaran. Ngunit sa kalagitnaan ng paglagda ni Soryang sa kontrata, ay may idinagdag si Yorin na kung hindi nito mababayaran ang nakatalagang halaga, ay magiging alipin niya ito. Nang matapos na si Soryang sa kanyang paglagda, ay agad sinambit ni Yorin na sa oras na matanggap na niya ang pera, ay ito na rin ang pagtatapos ng kanilang kontrata. Dagdag pa niya na sa ngayon ay pwede pa nilang respetuhin ang isa't isa, na tila ba kumbinsido na si Yorin, na magiging alipin niya si Third Young Lord. Dito na tuluyang hindi nakapagpigil at nagpantig ang tenga ni Soryang, wika niya na nasaan ang respeto sa ganitong klase ng kontrata. Agad niyang tinawag si Anghua, at iniutos niya dito na tawagin ang commander ng Royal Guards na nasa labas lamang ng silid. May halong gulat at takot naman ang naging reaksyon ni Yorin, at tinanong niya ito na kung bakit niya kailangang ipatawag ang commander ng Royal Guards. Dali-dali naman dumating ang commander at may paggalang nitong binati si Soryang at napatanong kung bakit siya nito pinatatawag. Iniutos ni Soryang sa commander na magpadala ng mensahe kay Heavenly Demon, at ipaghanda siya nito ng karawahe dahil magtutungo siya patungo kay Demon Lord. Mabilis na sumang-ayon ang commander at agad magpapadala ng mensahe sa Demon God's Palace, at tinura na kung mabibigyang permiso, ay agad itong maghahanda ng karawahe. Nababahalang tinawag ni Yorin si Third Young Lord dahil sa takot ng marinig ang tungkol kay Demon Lord, ngunit sinabihan lang siya ni Soryang na si Demon Lord na ang bahalang humusga sa kontrata kung makatwiran pa ba ito. Agad na tinanong ni Yorin si Soryang kung gusto ba nitong mamatay sila parehas, at dagdag pa na hindi rin siya makakaligtas sa parusa sa oras na makita ni Demon Lord ang kontrata patungkol sa mga ipinagbabawal na gamot. May pagmamayabang naman na sinagot ni Soryang, na totoong mapaparusahan din siya at pwede siyang paalisin sa Demon Faction, dahil wala na rin ang progreso niya sa martial arts. Mayabang pa ring sambit ng ating bida, na yun na ang malalang pwedeng mangyari sa kanya, ngunit para kay Yorin ay alam nilang parehas na mas malala pa ang sasapitin nito. Ipinamukha ni Soryang kay Yorin, na bilang isang anak ng kilalang pamilya ng Joksa, ay siguradong hindi lang pagkakakulong ang sasapitin nito, at maging ang pamilya ng Joksa ay madadamay dahil sa kanya. Matapos maipamukha kay Yorin ang plano ni Soryang, ay agad na itong nagpaalam para maghanda, at magharap na lamang raw sila sa Demon God's Palace. Ngunit bago pa tuluyang makalabas ng silid si Soryang, ay pinigil at nahihiyang pasigaw na tanong ni Yorin, na kung ano ang kailangan niyang gawin upang hindi na sila matuloy pa kay Demon Lord. Hindi naman nagdalawang isip si Soryang, at inutusan niyang punitin ni Yorin ang kontrata sa harap niya, gamit ang sarili nitong mga kamay. Lumipat naman muli ang tagpo, kung saan nakarating na ang balita kay Heavenly Demon, na gusto siyang makita at makausap ni Third Young Lord. Sa kabilang banda, ay ipinagbigay alam din ni Mudam na nagpadala na siya ng mensahe patungo kay Third Young Lord, at ito'y inaasahang darating sa lalong madaling panahon. Tinura naman ni Demon Lord kay Mudam, na samahan at ihatid niya si Third Young Lord, patungo sa Demonic Judgment Pavilion sa oras na ito'y makarating. Hindi naman maitagos sa mukha ni First Royal Guard Mudam, ang pagkagulat ng marinig ang tinura ni Demon Lord, subalit nagbigay galang pa rin ito at kinumpirmang gagawin ang misyon. Bumalik muli ang tagpo kay Soryang, kung saan makikita na muli siyang sinusuri ng hangal na doktor, at ipinapaliwanag nito na ang mga nasira niyang mga ugat ay muli nang bumabalik sa ayos. Lantara namang napatitig ang hangal na doktor sa ating bida, at nang makita ito ni Soryang ay nandidiring tanong nito sa kanyang isipan, na kung bakit napakalagkit ng titig sa kanya ng hangal. Nang mapansin naman ng hangal na doktor, na nakatitig din pabalik si Third Young Lord sa kanya, ay agad itong napabalikwas at nagdahilan na namamangha lamang siya sa bilis ng kanyang paggaling. At bago pa man tuluyang lumisan ang hangal na doktor, ay binanggit nito, na hindi na kailangan pa ng acupuncture ng ating bida, at kailangan lang nito ng sapat na pagkain at ng Supreme Healing Potion. Subalit bago pa tuluyang makaalis ang hangal na doktor, ay kinwestiyon ni Soryang ang patungkol sa Supreme Healing Potion, dahil wala siyang kaalam-alam patungkol rito. Bahagya ng kinabahan ang hangal, at nagdahilan na ito'y iba't ibang uri ng herbal na makakatulong sa pagbawi ng lakas,
at tutulong rin upang mas mapabilis pa ang kanyang paggaling. Gawa din daw ito sa mataas na kalidad na mga sangkap, at tanging ang mga miyembro lamang na may pinakamatataas na posisyon sa main sanctuary ang pwedeng makatanggap nito. Sa kabila ng paliwanag ng hangal na doktor, ay may pagdududa pa rin si Soryang dito, dahil kung tunay na isang medisina ang Supreme Healing Potion, ay matagal na sanang bumalik ang kanyang lakas at tuluyan na siyang napagaling nito. Tuluyan na ngang nagpaalam ang hangal na doktor, at wikang matapos ang 2 araw, ito'y babalik upang suriin siyang muli. Sa kabilang banda naman, ay iniisip ni Soryang, kung anong klase ng tao si Demon Lord, at sa kauna-unahang pagkakataon ay makikita niya ito ng personal. Saad pa ni Soryang, na walang kahit na sino mang nabubuhay sa Kangho, ang hindi gustong malaman ang patungkol kay Heavenly Demon. Dagdag pa niya, na isang lantad na katotohanan sa mundo ng mga mandirigma, na siya ang kinikilalang pinakamalakas na nilalang na nabubuhay sa henerasyong ito. Bagamat hindi pa naipapamalas ni Heavenly Demon ang buo niyang lakas, ay nasa hanay pa rin ito ng mga pinakamalalakas na tao sa mundo, at sa nalalapit nilang pagkikita, ay alam ni Soryang kung gaano ito kalubhang delikado. Matapos nito, ay nabaling naman ang isipan ni Soryang kay Yorin, at nanggagalait ito sa galit dahil hindi naman sana sila magkikita ni Demon Lord, kundi lang dahil sa kasakiman nito, at naiinis din si Soryang sa ideyang maging alipin muli matapos niyang mabuhay sa pangalawang pagkakataon. Maya-maya pa ay dumating si Anghua, na dala ang balita mula sa Demon God's Palace, at tinuran din ito na nakahanda na rin ang kanilang karawahe. Tinatagan na lamang ni Soryang ang kanyang sarili, at wikang haharapin niya ng buong tapang si Heavenly Demon, gayong nandito na rin lamang siya sa sitwasyong ito. Lumipat ng muli ang eksena, kung saan matatanaw na ang Demon God's Palace, at sa tulay na dugtungan, ay makikita na rin ang pagdating ng karawaheng sinasakyan ng ating bida. At sa pagpasok ng karawahe ni Soryang sa Demon God's Palace, mula sa pagbaba nito, ay may tauhang magalang siyang binabati sa kanyang pagdating, at agad din siyang inanyayahan upang gabayan patungo sa Demonic Judgment Pavilion. Napatanong naman sa kanyang isipan si Soryang, na kung anong klaseng lugar ang kailangan niyang puntahan na tinatawag nilang Demonic Judgment Pavilion. Sa sumunod na eksena, makikita sa tuktok ng isang bangin ang isang maliit na pavilion, dito ay tahimik na nagpapahinga si Heavenly Demon, at habang umiinom ay wikang nararamdaman niyang may magandang mangyayari sa araw na ito. Sa pagbalik naman ng tagpo kay Soryang, kung saan ito'y kasalukuyang ginagabayan patungo sa Demonic Judgment Pavilion, ay namamangha ito sa kapaligiran at napasabing ang Demon God's Palace talaga ang himpilan ng Demon Cult. At sa dami ng bantay na kanyang nararamdaman sa paligid, ay naalala nito ang formation ng Righteous Heavenly Alliance, at ng Steelblood Fortress na kung saan nahirapan siyang matakasan. Dagdag pa ni Soryang, na bukod sa mga normal na bantay, ay marami rin dito ang high-level masters, at ang pakiramdam niya sa lugar ay para siyang nasa kuta ng mga dragon, na sa isang pagkakamali lang ay siguradong kamatayan ang kahihinatnan. Nang may hatid ng tauhan si Soryang sa dulo ng mga hagdan, ay dito makikita ang isang pintuan na siyang labis na ikinabigla ng ating bida, dahil hindi mukhang isang pavilion ang kanyang papasukan. Habang binubuksan naman ng tauhan ang pinto, ay naisip ng ating bida na hindi siya dapat magulat sa mga nangyayari, at kailangan niyang umarte na alam niya ito lahat dahil napakalubhang delikado kung siya'y magkakamali. At sa hudyat ng tauhan, ay tuluyan ng pumasok si Soryang, at nanindigan na kailangan niyang lakasan ang loob sa harap ni Heavenly Demon. Sa pagpasok ni Soryang, hindi pa man siya nakalalayo mula sa lagusan, ay makapanindig balahibong tanawin ang sa kanya'y bumulaga, dahil sa loob nito ay maaliwalas at sigurado siyang ito'y tagsibol. Ngunit sa labas naman kung saan siya galing, ay panahon ng taglamig, kung kaya't nagtatakang tinuran sa sarili na kung bakit ganito ang klima at tanawin dito na talagang nakakamangha. Wika pa ni Soryang, na kung isa lamang ba itong panaginip, o napasailalim na naman ba siya sa isang halusinasyon, dahil kung hindi ay iisa lamang ang ibig sabihin nito, at ito'y isang formation na gawa sa illusion. Sa paglalakad-lakad pa ni Soryang, ay kumbinsido na ito na isa lamang itong illusion formation, dahil ang totoong klima ay ang taglamig na nasa labas ng Demonic Judgment Pavilion. At dahil din sa klimang ito na tagsibol,
ay nanumbalik sa ating bida ang kagustuhan niyang mamuhay ng tahimik sa ganitong klase ng klima. Habang masusing inaanalisa ang mga bulaklak, ay tinuran niya na sobrang makatotohanan ang lahat ng mga ito para sa isang illusion technique, at nang walang kaano-ano'y nakarinig na lamang ng boses ang ating bida dahilan ng kanyang pagkagulat. Nang sandaling magulat ay agad na hinanap ni Soryang kung saan ito nagmula, at sa kanyang paglingon sa likuran, ay siya namang paglitaw ng maliit na pavilion. Nagtatakang tinura ni Soryang, na nakasisigurado siya na wala naman ang pavilion na iyon kanina, at mula sa linya ng kanyang paningin, ay may nakita siyang nilalang rito. Sa unang hakbang ni Soryang patungo sa pavilion, ay mapapansin dito na unti-unting umuusbong ang mga bulaklak sa kanyang dinadaanan, ngunit kasabay din ito sa pangalawang hakbang ay ang siya namang pagkalanta ng mga ito. At sa bawat hakbang, ay wika ni Soryang na para siyang nabihag ng isang salamangka, dahil para bang kusang gumagalaw ang kanyang mga paa, patungo sa pavilion. Tuluyan naman naging kaabang-abang ang mga kaganapan para kay Heavenly Demon, at mas lalo pa itong naging interesado kay Soryang, wika pa niya, na sa unang hakbang nito ng pagkabuhay, ay siya namang pagkamatay sa ikalawa. Idinagdag pa niya na kung ito ba ang klase ng demonic judgment pavilion na nasa imahe ni Third Young Lord. Nang makalapit na si Soryang sa pavilion, ay nakaramdam ito ng panganib na nagsasabing sobrang delikado ng lugar na ito, at ipinagtibay din ito ng likas niyang kutob bilang dating hari ng mga assassins. Tinatagan na lamang ni Soryang ang kanyang loob habang papaakyat ng pavilion, at kung totoo nga bang masisilayan na niya sa unang pagkakataon, ang Ninth Heavenly Demon, na si Demon Lord Li Chuansang. Matapos maipakilala ang Ninth Heavenly Demon na si Li Chuansang, ay lumipat ang eksena sa labas ng pavilion, kung saan makikitang nag-uusap si Mudam at ng isang bantay ng Demonic Judgment Pavilion. Tinatanong ni Mudam ang tagabantay, kung nakapasok na ba ng pavilion si Third Young Lord, at tumugon naman ang bantay na oo, at pabalik naman na nagtanong kay Mudam, na kung ano ang bumabagabag sa kanya. Agad naman ikinwento ni Mudam sa nagbabantay, na sa pamumuno ni Ninth Heavenly Demon, ay 2 beses pa lamang itong may inanyayahang tumungo sa Demonic Judgment Pavilion. Dagdag pa ni Mudam, na ang unang beses na nagbukas ang Demonic Judgment Pavilion sa kanyang pamumuno, ay nang tanggapin ito ang kanyang kauna-unahang disciple, 25 taon na ang nakararaan. Napatanong naman ang bantay, kung si First Young Lord ba ang tinutukoy nito, na mariing pinabulaanan naman ni Mudam, dahil si First Young Lord ay naging disciple lamang ni Demon Lord, 20 taon na ang nakalipas. Bahagya namang naguluhan ang tagabantay, kung kaya't kinumpirma niya kay Mudam, kung nagkaroon ba ng disciple si Demon Lord, bago ang kanilang First Young Lord. Kinumpirma naman ito ni Mudam, at tinura na namatay ang hindi kilalang disciple ni Demon Lord, sa Demonic Judgment Pavilion. Nagulantang naman ang tagabantay sa mga naging revelasyon ni Mudam, at kinakabahang tanong nito na kung papatayin ba ni Demon Lord si Third Young Lord, subalit sinagot naman ito ni Mudam, na malabong mangyari yun, dahil hindi nito papupuntahin sa Demonic Judgment Pavilion ang Third Young Lord para lang doon paslangin. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay hindi na nakatiis pa ang bantay, at tinanong na rin kung sino ang ikalawang tao na nakapasok sa Demonic Judgment Pavilion, bukod sa hindi kilalang disciple ni Demon Lord. Sinagot naman ito ni Mudam, na ang ikalawang tao na nakatapak sa Demonic Judgment Pavilion, ay ang kanilang general strategist, na siyang may lubos na kapamahalaan sa maliliit at malalaking usapin. Siya rin di umano, ang kaisa-isang nilalang sa Demon Faction, na umangat gamit lamang ang natural na talino at hindi ang martial arts. At sa araw naman na ito, ay nagbukas ang pinto ng Demonic Judgment Pavilion, sa ikatlong pagkakataon para kay Third Young Lord na si Soryang. Abangan sa susunod na yugto, kung saan hihilingin ni Soryang kay Demon Lord na kung pwede siyang umalis sa Demon Cult, abangan din ang pagpapatapo ni Demon Lord kay Soryang, sa Solitary Bamboo Grove. O paano, mga salbaheng hangal, ako na magbabasa, kayo na bahala ma-stress. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli nating pag-uugnay.